Amen. So, nandito nga tayo para mag-worship sa ating Panginoon. Amen. Kaya tibasahin ng Word of God sa Ephesians chapter 2, mula verse 5 hanggang verse 12. Philippians pala. Sorry. Philippians 2, 5 to 12. Verse 5, your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself to become obedient to death, even death on the cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to win and to act according to His good purpose. Do everything without complaining or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God, without fault, in a crooked and depraved generation, in which you shine like stars in the universe, as you hold out to the word of life, in order that I may boast on the day of Christ, that I did not run or labor for nothing. Amen. So, pinagala ko ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. So, ang ating pong mensahero ngayong gabi, ang ating pong kaibigan, iba kundi si Pastor Ricky Malion. Kaya matibay po siya. Okay, ihanda natin ating sarili sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Tulungan natin ang bawat isa, ang ating sarili, para hindi tayo ma-distract sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Tayo muli ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po Diyos muli sa pagkataon na pinagkalo mo sa amin, na kami, Panginoon, ay nandirito upang, Panginoon, marinig ang iyong mga salita. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu Santo upang, Panginoon, aming maunawaan, maintindihan ang iyong mga salita sa gabing ito. Mula sa nagsasalita hanggang sa mga makikinig. Maraming salamat, O Diyos. Pagpalain ng bawat isa sa pangalan ng Kristo Jesus. Sabi ko pinadalangin. Amen. Okay, maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa gabing ito. Maraming salamat kay Pastor Julius na nagbahagi o ibinahagi niya ang kanyang pulpito sa gabi nito. So, maraming salamat. Sabi nga, ito ay aking privilege na makapag-salita sa harapan ninyo. Amen? To be witness of Jesus Christ. Okay, aking ulitin ang ating binasa sa wikang Tagalog naman. Amen? Para mas mapanghawakan natin ang sarili nating wika, no? Mas naintindihan natin. Okay, so 5. Magkaroon kayo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus, na di man, na Kristo Jesus na din naman, na siya'y bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi pinubaran niya ang kanyang sarili
at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya binigyan ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. At ipahayag ng bawat dila na si Kristo ay Panginoon sa kaluwalhati ng Diyos Ama. Amen? So, nandito tayo ngayon at ito ay ang panahon ng Pasko. No? So, sa panahon ng Old Testament, wala silang Pasko. No? Wala silang Pasko, kundi yung Paskwa, ang tinatawag. No? So, ang Paskwa naman ay ginaganap ng every year din na ginaganap ng mga Israelites sa panahon ng Old Testament. Yun ay ang pag-alaala naman ng kamatayan ng Kristo. Yung born, sabi nga ay, yung paglabas ng mga Israelites sa Egypt. Amen? So nagkaroon sila ng pagpupuri sa Diyos, and then ang pagbububo ng dugo, at inilagay nila ang dugo sa mga hamba upang sila ay hindi masalanta ng anghel ng kamatayan. Yun yung Paskwa or Passover. No? So wala silang Pasko noon, kundi Passover. Then sa panahon naman ni Jesus Christ, ngayon ay meron tayong Pasko naman nung isinilang si Jesus Christ. So, sa panahon na natin ngayon, sineselebrate natin ang pagkabuhay ay ang pagkasilang ni Jesucristo. Amen? So, ang Passover or ang Paskwa at ang Pasko is magkaiba. Amen? Magkatulad lang ng kung papakinggan. Okay? Yun ay magkaiba, no? So, panghawakan na natin yun na ang Pasko talaga ay ang pagkasilang ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? So, may dahilan kung bakit isinilang ang ating Panginoon sa Kristo. Anong dahilan? Dahil sa tayo ay makasalanan. Dahil sa tayo ay makasalanan, ibinigay ng Diyos ang solusyon. Amen? Hindi dahil sa tayo ay nagkasala or nagkaroon ng, sabi nga ay, nakagawa tayo ng makasalanang bagay, nakapagmura, ano ba makasalanang bagay? Nakapagnakaw, no? So, hindi isinilang si Jesus Christ sa mga gano'n nating pagkakamali. Kundi, isinilang si Jesus Christ para maging solusyon sa ating problema. Dahil nasa ay makasalanan. No? Dahil si Adan at Eva, hindi pa naman sila nakapagmura, hindi pa naman sila nakapagnain. Dahil kung hindi natin maintindihan or maunawaan ang Genesis chapter 3 na problema, hindi natin maiintindihan ang Biblia. Okay? Hindi natin maintindihan ang sinasabi ng Biblia. Genesis chapter 3. Okay. Kung titingnan natin, Genesis chapter 3, nagkasala ang tao, no? So, ano ba yung ibinigay ng Diyos na sabi nga ay salita sa mga tao? Nung sabi niya, nagtanim ang Diyos ng punong kahoy sa gitna ng halamanan ng Eden. Amen? Sabi ng Diyos, huwag niyong kakainin yan dahil tiyak na mamamatay kayo once na kinain niyo ang bunga ng pagkakalam ng mabuti at masama. Amen? So, anong kasalanan ng tao? Ang pagsuway? Okay. Ano pa?
ang hindi pananampalataya sa Diyos. Anong kasalanan ng tao? Tingnan natin. Ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa wangis ng Diyos. Ang Diyos ay creator. Ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa imahe ng Diyos. Ibig sabihin, siya ay creation ng Diyos. Amen? Titingnan din natin ang mga anghel. Create ng Diyos ang mga anghel para sa Diyos. Para maging servant ng Diyos, tagapaglingkod ng Diyos. Yan yung pagkakilanlan ng mga anghel sa harapan ng Diyos. Ang tao, yan ang pagkakilanlan natin sa harapan ng Diyos ay ang pagiging anak ng Diyos. Kung kaya ikaw ay nilikha ng Diyos na ayon sa imahe ng Diyos dahil nais ng Diyos na mayroon siyang anak. Amen? Ganon tayo nilikha ng Diyos. Ganon niya nilikha ang tao. Ngunit, itong angel na to, itong angel na to, na servant ng Diyos, yun ay si Lucifer. Anong kasalanan ni Lucifer? Bakit siya ibinagsak ng Diyos? Imbis na angel, na demot, naging Satanas. Ang Satanas is identity ni Lucifer sa harapan ng Diyos. Amen? Pagkakilanlan, magpanhig panaog man siya sa lupa at sa papuntang langit, ang tingin sa kanya ng Diyos ay si Satanas. Yun yung identity. Amen? So sa mga anak ng Diyos, anong naging kasalanan ni Adan at Eva? Okay. Si Lucifer, kung titingnan natin sa Isaiah chapter 14, verse 12 to 14, ano ang kasalanan ni Lucifer? Ang maging tulad ng Diyos. Maging kapantay ng Diyos. Yan yung pagkakamali ni Lucifer sa harapan ng Diyos. Kung kaya, siya ay binagsak ng Diyos. Ang kanyang identity o ang kanyang pagkakilanlan sa harapan ng Diyos, nasira. Amen? Paano nasira? Creation ka ng Diyos, tapos gusto mo maging creator din. Okay? So anong sabi ng Diyos? Galit ang Diyos kay Satanas. Naging si Satanas siya. Galit ang Diyos kay Lucifer. Hindi ka pwede. Alam ko yung kakayahan mo. Creation lang kita. Hindi mo kayang maging katulad ko. Okay? Ano din ang ibinigay na kaisipan ni Satanas sa tao? Ha? Ano din ang ibinigay ni Satanas na kaisipan sa tao? Genesis chapter 3, 5 to 6. Tingnan natin. Genesis chapter 3, 5 to 6. Okay, dito ko babasahin. Sana ba yun? Ito ang sabi ng sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakikilala ang mabuti at masama. Kaya't nang makita ng babae ang bunga ng punong kahoy at mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya. Amen? Parehong pagkakamali si Satanas at ang tao. Gusto din ng tao ang maging katulad ng Diyos. Amen?
So dahil hindi sila sumampalataya doon sa salita ng Diyos, na ikaw ay nilikha ayon sa kanyang imahe, nilikha kita para maging anak ko, para mahalin, para pamahalaan ang aking creation na ito. So gusto mo rin maging matalino tulad ko? No? Gusto mo rin maging tulad ng Diyos? Galit naman ang Diyos sa tao. Anong sinabi ng Diyos? Okay, alis. No? Kung papaanong pinalayas si Satanas sa langit, ganon din ang ginawa ng Diyos sa tao. Alis. No? Anong nangyari? Ang Diyos at ang tao nagkahiwalay. Amen? Sino magkasama? Si Satanas at ang tao magkasama. Ang naging ama ng tao ay si Satanas. Hindi alam ng tao na siya ay naging anak ng dyablo. Amen? Kung kaya, kahit yung mga Parisiyo at Eskriba na nangangaral ng kasulatan o yung libro ni Moses, di nyo ba alam na kayo ay anak ng dyablo? Yung tatay nyo ang dyablo? Hindi alam ng tao. Amen? So parehong pagkakamali, parehong kaisipan ang tao at ang si Lucifer. Amen? Kung kaya ang ating pananampalataya, ang pananampalataya ng tao ay humantong sa disobedience. Dahil hindi siya sumampalataya sa Diyos, kung kaya kumagat siya. Amen? Unbelief. Ang hindi pananampalataya sa Diyos, yun yung kasalanan ng tao. Amen? Paano naman, pastor? Si Satanas sumasampalataya, nanginginig pa. Yes, magkaiba ang binigay sa atin ng Diyos na privilege. Nung nagkamali ang angel na ito, nagkasala ang angel na ito, walang kapatawaran. Sino ang hari ng impyerno? Ha? Si Satanas? No. Si Satanas, no? Si Satanas, nung nagkasala, inihanda ng Diyos ang impyerno para sa kanyang kaparusahan. So, gusto mong pagharian yung kaparusahan mo? Okay? Ayaw ni Satanas sa impyerno. Ngunit sa kanyang pananampalataya, hindi siya pinapatawad ng Diyos. Bakit? Create siya ng Diyos na bilang tagapaglingkod. Amen? So ang tao, anong sinabi ng tao? Ng Diyos sa tao? Okay? Paalisin yan. Huwag na silang kumain ng bunga ng buhay. Baka hindi na sila mamatay. Katulad na natin ang tao, sabi ng Diyos. No? Alisin sila, palabasin sa Garden of Eden. And then, bakit ayaw ng Diyos na tayo ay magkaroon ng buhay? Ayaw niyang kumain ang tao doon sa Garden of Eden ng bunga ng buhay. Baka hindi na sila mamatay. Amen? Dahil ang kamatayan physical, yun yung chance natin na ma-recover natin yung image of God. Na hindi binigay sa mga anghel. Amen? Chance natin. Ang kamatayan is chance natin. Yung buhay natin ngayon ay chance natin na tanggapin muli natin ang ating identity sa harapan ng Diyos. No? Si Satanas, kahit anong pananampalataya niya, wala na. Hindi na. Tapos na.
may impyerno nang nakahanda sa kanya. Amen? Ngunit ano ang Diyos? Ang Diyos naman ay naglaan ng heaven para sa mga anak ng Diyos. Amen? Ngunit paano natin makakamtan ang ganun? Ang ganung kayamanan na ibinigay sa atin ng Diyos o inihanda sa atin ng Diyos. Paano natin makakamtan? Bago tayo mamatay, physical, no? Kailangan tanggapin mo si Jesus Christ. Amen? Dahil si Jesus Christ ay ang imahe ng Diyos. Amen? Kung paanong sinira ni Satanas ang imahe natin sa harapan ng Diyos, ganon ni-restore ng Diyos ang ating imahe sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen? Kung kaya may Pasko. Ang ating pananampalataya, binigyan ng Diyos ng matibay na pundasyon. Ano ang pundasyon ng ating pananampalataya? Sinabi dito sa Pilipos na ang bagamat nasaan niyo siya ng Diyos, siya ay nag-anyong tao. Hinubad niya ang pagiging Diyos. Para ano? Para maabot tayo. Amen? Dahil sa pagiging makasalanan ng tao, hindi natin kayang humarap sa Diyos ng mukhaan. Amen? Kung kaya sa Old Testament, pagka nagpapakita ang Diyos ay hindi kayang harapin ng tao, nabubuwal ang tao, namamatay ang tao. Bakit? Tayo makasalanan. Amen? Tayo makasalanan. Kung kaya nag-anoint ang Diyos ng tatlong, sabi nga ay tao. Ito yung prophet, priest, and king. Sila yung nangunguna para sa pagharap sa Diyos. Hindi lahat nakakaharap sa Diyos. Mayroon siyang pinili. The prophet, and the priest, and the king. Amen? Ngunit ano nangyari sa priest? No? Imbis na mag-alay ng handog, imbis sunugin, niluluto. Galit na naman ang Diyos. No? Galit siya sa angkan ni Eli. No? Bayan Eli, no? Ang handog. Nangunguna pang yung mga anak, lalaking tinidor yung ginagamit. No? Imbis sunugin, maging insinso, halimuyak, so hindi na ganun. Galit na naman ang Diyos. Tawagin niya naman yung isang propeta, Samuel, para manguna na naman sa pagharap sa Diyos. Ayaw naman ng Israel. Gusto namin magkaroon ng hari. Binigyan naman sila ng hari. 3 office na ibinigay ng Diyos. Pinili, inanoint ng Diyos. Yung prophet, priest, and king. Amen? Yan ang Old Testament. Anong ginawa ng mga priest? Wala na sa kaayusan ang kanilang paghahandog. No? Sa king, anong ginawa ng mga tao sa hari? Anong nangyari sa hari? Kay Solomon, kay David, at kay Saul. No? Una si Saul. Saul. Saul ba? Saul. No? Parang si Paul din kasi, no? Mayroong kaisipan si King Saul? Matigas ang ulo. Sabi ni Samuel, antayin mo ako ang maghahandog. So dahil na-delay si Samuel, siya na lang ang naghandog. Galit na naman ang Diyos. Tigas ang ulo mo. No? And then, tinawag niya si David naman. Yun, nalugod ang Diyos. Pagkatapos si David, si Solomon. Anong ninais ni Solomon? Ang mapahamahalaan, ang kaharian,
ng Israel. Ibinigay ng Diyos, okay. Anong pagkakamali ni Solomon? Ang minana niya lang ay ang kaharian. Hindi niya minana ang pananampalataya ng kanyang ama. Amen? Kung kaya sa mga sunod na henerasyon ng mga hari, nagiging hari, nagpapatayan na. Amen? Magkakapatid, nagpapatayan. Mga kapatid, ang mga anak ni Solomon, patayan. Bakit? Anong hangad nila? Posisyon. Galit na naman ang Diyos. Tumawag na naman ang Diyos ng propeta. Nandito na. Sina Isaiah, Jeremias, Elijah, Elisha. Anong ginawa na naman ng mga Israelites? Pagtutugisin, pagpapatayin. Hay nako, wala na. Kung yung mga pinili ng Diyos, wala na. Okay, sige. Isisend ko na sa inyo. Isaiah chapter 7 verse 14. The Emmanuel. Amen? Ang Diyos pumarito. Ako na. Ito na. Kung kaya tayo may Pasko. Amen? Matthew chapter 1 verse 23. Ipinanganak ang Kristo. Amen? The Emmanuel. God is with us. Yan ang dahilan kung bakit tayo may Pasko. Para solusyonan. No? Solusyonan yung problema natin. Ngayon, kung tatanungin kayo ng Diyos, kung tatanungin kayo ni Jesus Christ, ano ako sa'yo? Amen? Ano ako sa'yo? Sabi ni Jesus Christ. Kung harap-harapan, tatanungin ka ni Jesus Christ, ano ako sa'yo? Matthew chapter 16, verse 16. Kung papaano nag-confess si Pedro na you are the Christ, the Son of the living God, dapat ganun din ang pagkakilala mo kay Jesus. Amen? Dahil kay Jesus, dahil kay Kristo, ikaw ay may matibay na pundasyon ng pananampalataya. Binigyan niya tayo ng pundasyon. Ang Diyos nagbigay sa atin ng totoong pundasyon ng pananampalataya. Amen? Paano nagmatibay ang ating pananampalataya? Dahil si Jesus ay nagkatawang tao. Dahil si Jesus namatay. Dahil si Jesus muling nabuhay. May mga nagpapakilala ngayon sa ating panahon. Ako yung pinili ng Diyos, anointed, ang tawag doon? Appointed Son of God. Malaking question. Bakit? Dahil ang Son of God isinilang, namatay at muling nabuhay. Ngayon, buhay ka pa. Sinasabi mong ikaw ang Kristo. Subukan mo munang mamatay. Sa 3 araw, mabuhay ka. Sinong gumawa nun? Wala. Kundi si Jesus Christ lang. Amen? Kung kaya ang ating pananampalataya, matibay na pundasyon. No? Nung si Pedro nag-confess, you are the Christ, the Son of the living God. Mapalad ka, Simon. Mapalad ang bawat isa na nakilala mo na si Jesus ang Kristo. Amen? Dahil si Buddha, hindi yan muling nabuhay. Katuruan lang nila na muli kang mabubuhay. Incarnation. Reincarnation pala. Amen? Pero hindi siya muling mabubuhay. Kahit ang ibang religion na kanilang tinitingnan ng mga founder, hindi yan mabubuhay muli. Hindi yan tulad ni Kristo. Nabuhay pa, nagsasabi, sige, gibain nyo itong templong ito at itatayo ko sa 3 araw.
Buhay pa, nagsasabi na siya, ang Kristo mamamatay. Ang sabi rin ni Pedro, hindi pwede. No? Umalis ka dyan, Satanas. Hadlang ka sa plano ng aking Ama. Dapat ang Kristo mamatay. Amen? Walang ibang tao na nagbigay sa atin ng assurance ng ating pananampalataya, kundi si Jesus ang Kristo. Ano ang pundasyon ng ating pananampalataya? Anong pundasyon ng ating pananampalataya? Yung incarnation ni Jesus Christ. Yung crucifixion ni Jesus Christ. At ang resurrection ni Jesus Christ. Amen? Kung hindi ito yung pundasyon ng inyong pananampalataya, hindi ka nakatayo sa matibay na bato. Amen? So ano naman ang pundasyon ng ating pagsunod or obedience? No? Ano naman ang pundasyon ng ating pagsunod sa Diyos? Ang pananampalatayang si Jesus ang Kristo. Amen? Kung kaya nakakatayo ka dito sa pulpitong ito, kahit nagkabulol-bulol ka na, no? Dahil kay Kristo. Nakakatugtog ka dahil ang pundasyon mo sa pagsunod ay ang pananampalataya mong si Jesus ang Kristo. Amen? Nakakarating ka ng church ng mas maaga dahil ang pundasyon mo sa pagsunod ay si Jesus ang Kristo. Amen? Hindi dahil sa sinabi ni Pastor, "Uy, maaga kayo." Kundi sa pagsunod natin sa Diyos, naalala mo, ito yung tamang pagsunod. Pundasyon ng aking pagsunod, si Jesus ang Kristo. Amen? Ano naman ang pundasyon ng ating pagtuturo? Only the Word of God. The Bible, the Scripture. Amen? Yan yung mga pundasyon natin. Na kahit anong mangyari sa mundo, dahil gugunawin naman talaga ng Diyos ang mundong ito. No? Ayaw mo man at sa hindi. Dahil ang Diyos ng mundong ito ay si Satanas. Amen? No. Kung kaya, ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu. Sa Old Testament, ang kumikilos, ang Ama. Nung isilang si Jesus Christ, ang kumikilos ay ang Anak. Nung bumalik si Jesus Christ, sa langit, ang kumikilos, ang banal na Espiritu. Amen? Kung kaya sa pangalan ni Jesus Christ, na tinanggap mo, ang Ama kumikilos. Amen? Ang banal na Espiritu kumikilos. Ang mga anghel sa langit kumikilos. Ang kadiliman, ang kapangyarihan ni Satanas ay nawawasak sa pangalan ni Jesucristo. Amen? Masaya ang Pasko. Dahil mayroon kang Kristong tinanggap. Yan yung kaligtasan natin. Amen? Let us pray. Panginoon, maraming salamat o Diyos muli sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin. Ang kaligtasan na higit na aming tinanggap. Maraming salamat o Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, tunay nga kami ay naging anak ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng aming mga lakas, sa aming mga achievement sa buhay, kundi sa inyong pagkilos sa pamamagitan ni Jesucristo. Maraming salamat o Diyos sa regalo mo sa amin na kaligtasan. Ang lahat ng ito sa pangalan ni Kristo Jesus, sa amin itong dinadalangin. Amen.